Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Sa mga bago po sa ating YouTube channel na ito at sa ating Facebook page, napapanood niyo po ako sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Sa Facebook po, napapanood niyo ako sa Informador. Dito sa ating bagong FB page at YouTube channel na ito, dito po medyo marami-raming topics na tuloy-tuloy kong dinidiscuss. Doon kasi sa ibang social media platforms ko, isang topic, isang ano ko yon, isang talakayan ko. Dito medyo marami-rami. Tatlo ngayon ang topics kong naka-line up. Una, hindi lang pala kaldero itong sa Cayetano, Pinocchio rin. Si Pinocchio, yung habang nagsisinungaling lumahaba ang ilong. Sinungaling din itong si Cayetano. Kaya ngayon sigurado, pag sinungaling niya, may kasinungalingan na naman sinabi nung isang araw. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yun. Kaya ang tawag na sa kanya, hindi na lang Alan Caldero, kundi Alan Pinocchio Cayetano. Hmm? Okay, pangalawa topic natin. Itong si Padilla walang magawa. Mukhang hindi ito senador ng sambayanan, senador ito ng Duterte. Mayroon na naman siyang in-sponsor na resolution, dapat daw imbestigahan si Trillanes sa pagpunta sa Dahig. Yung welfare check daw ni Trillanes kay Duterte. Ay, Padilla. Ano ba 'yan? Ang mga resolutions mo panay tungkol kay Duterte, hindi para sa bayan. Mamaya, pag-usapan natin 'yan. Si Karen Davila may komentaryo kay Yussi Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang. Ay medyo tama ito, tama ito. Ako sang-ayon dito. Ang comment niya kasi, dapat daw si Yussi Claire Castro hindi na nagsasalita para ipagtanggol si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi tagapagsalita siya ng Malacanang, pangit namang tingnan, pangit naman na makita na pinagtatanggol niya si Martin Romualdez samantalang maraming issue laban dito ay tagapagsalita siya ng Malacanang. Para namang pinagtatanggol ng Malacanang yan si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi maganda eh. Anyway, mamaya, papaliwanag natin yan. Mga kabunyog, dito muna tayo sa unang topic natin. Itong si Alan Peter Cayetano, mayroon na namang kasinungalingang sinabi. Mayroon na namang fake news na sinabi. Ngayon, kinull up siya ng mga netizens, lalo ni Attorney Jess Falses. Kinull up siya. Ano yan? Nagsisinungaling na naman itong si Alan Peter Cayetano. Ay, sa pagsisinungaling niyang ito, sigurado hahabang ilong nito, parang Pinocchio. Kaya hindi na ito, hindi na lang ito kaldero. Pinocchio na. Alam niyo naman kung bakit tinawag yan na Alan Caldero Cayetano. Ay di ba nung Southeast Asian Games ba yon? Siya ang head nun eh. Ay ang laki-laki ng gastos dun sa kaldero, yung sinindihan ng opening, yung cauldron. 50 million yata o 60 million yun. Ang mahal-mahal. Kaya ang tawag sa kanya kaldero dahil sa kanyang korupsyon na noong panahon ng Southeast Asian Games. Ay ngayon hindi na lang kaldero, Pinocchio naman. Bakit Pinocchio? Si Pinocchio yung bata na kapag nagsisinungaling, humahaba yung ilong niya. Ano yun? Yan yung kanyang binabawalan siya magsinungaling. Sabi niya hindi siya magsisinungaling. Okay, sige. Pag nagsinungaling ka, hahabang ilong mo. Yung mahaba yung ilong niya pag nagsisinungaling siya. Itong si Cayetano, Pinocchio na rin to, hindi lang kaldero. Ano bang pagsisinungaling niya? Ang latest niya naman na pagsisinungaling niya, fake news, sabi niya ganito. Di ba tinutulak niya yung house arrest kay Duterte? Siya ang noon, nag-introduce silang dalawa ni Mig Subiri. Yung house arrest kay Duterte. Ngayon, ang ini-introduce nila yung house arrest kay Duterte para makumbinsi yung kapwa niya mga senador at nung nag-press con siya, paliwanag sa publiko, bakit sa media, bakit niya tinutulak yung house arrest kay Duterte. Kawawa naman daw si Duterte, humanitarian consideration. Kung noon nga daw si Laila de Lima nung nakakulong sa PNP Custodial Center may sariling cellphone, ito daw si Duterte, iniisip na rin din daw dapat na na bigyan din ng humanitarian consideration. Tulad din ng binigyan din ng humanitarian consideration noon si Laila na binigyan din ng cellphone para maka-communicate sa kanyang mga kamag-anak, kapamilya, abogado. Yun ay humanitarian consideration, binigyan ng cellphone. Kaya itong si Duterte daw bilang humanitarian consideration din, payagan na rin daw dapat na i-house arrest na lang. I-house arrest na lang. Humanitarian consideration din. Ganito yung eksaktong pagkakasabi ni Alan Peter Cayetano. Si Laila de Lima nga, may cellphone sa loob ng Camp Crame. Why not act humanitarian as well kay Duterte? Ang problema ganito. Isang dating staff ni Laila de Lima, yung panahong senador siya, kilala ko to,
si Hermon Rosales. Ha? Itong si Hermon Rosales, staff ni Laila de Lima. Araw-araw, bago mag alas 5 ng hapon, bumabiyahe sila, team sila, dinadala nila yung mga documents galing sa Senado kay Laila de Lima para mabasa niya. Tapos, kukunin na naman nila yung handwritten din na instructions ni Laila de Lima ng mga resolutions na gustong sponsoran ni Laila, yung mga comments ni Laila. Kasi, bakit kailangan niyang isulat? Bawal sa kanya ang computer. Bawal din sa kanya ang cellphone. Kasi kailangan niyang isulat yung mga instructions, yung resolutions ni Laila, kasi hindi siya binigyan ng laptop. Bawal. So kung may laptop sana siya, itatype niya lang yun, tapos USB na lang. Wala. Bawal. Bawal ang laptop sa kanya. At kung may instruction sana siya, pwede namang i-message na lang sa cellphone. Hindi. Paano ko po yan masisiguro na totoo itong sinasabi ni Hermon Rosales, yung staff ni Laila de Lima? Nakapunta ako sa kulungan ni Laila de Lima. Nakita ko sa loob niya, wala siyang laptop at wala din talaga siyang cellphone. Pero itong si Cayetano, sabi niya, si Laila de Lima nga may cellphone sa loob ng Kangprame. Why not act humanitarian as well kay Duterte? O yun. Kaya pinokyo ito. Sinungaling itong si Cayetano. Ito yung kumpletong sinabi ni Hermon Rosales, staff ni Laila de Lima. For 6 years, araw-araw bumabiyahe yung team namin para ihatid yung mga print na documents at mabasa ni Sin Laila para updated siya sa mga nangyayari sa Senate at iba pang mga ganap. Kailangan umabot bago mag 5 p.m. kasi di na raw kami papasukin sa custodial center pag lumampas. Araw-araw, sinusulat kamay niya yung mga instruction sa staff para sa ipa-file na bills at resolutions. I-release na statement at ipopost sa SOCMED. Kung may cellphone siya, sana pala text-text na lang kami o gumawa na lang ng GC. O kaya napamura tuloy siya, fake news daw yung kay Alan Peter Cayetano. O yan, Alan Peter, pinukyo ka talaga. Saka ako talaga, mapatutuhanan ko yan. Walang laptop, walang cellphone kasi nakapunta ako. Na bisita ko si Laila de Lima sa kulungan niya. Kaming mga Bicolano pumunta doon. Kaya kasinungalingan itong sinasabi ni Cayetano. At ang layo ng kalagayan ni Laila de Lima doon kay Duterte. Si Duterte, parang ang nasa hotel. Tapos ganun pa, pwede siyang tumawag sa kanyang mga kamag-anak. Ayun, kaya ito, pinokyo. Sinungaling itong si Cayetano. Yan ang malinaw dyan. Ito, mga kabunyog, itong si Robin Hood Padilla, wala, talagang senador ito ng mga Duterte, hindi ito senador ng sambayanan. Mayroon na naman siyang resolusyon na inisponsoran. Ang resolusyon ni Robin Hood Padilla, mag-imbestiga raw ang Senado kung anong komite ang pwede o kinauukulang komite tungkol sa ginawa daw ni Trillanes. Kasi pinadala daw ng gobyerno ni Marcos si Trillanes para mag-welfare check kay Duterte. Ano daw yun? Kailangang imbestigahan daw yun. Sabi ni Padilla. Unang-una, sinabi naman na ni dating Senador Sani Trillanes, hindi naman siya nakapasok sa kulungan ni Duterte. Nagpa-picture lang siya sa labas. O ano bang doon, mali doon? Ay ako nga, doon lang ako sa labas din. Yung lugar na pinagpa-picturean ni Trillanes, doon ako nagpipicture. Masama ba yun? So hindi ka naman basta-basta makapasok doon sa ICC. Paano naman makakapasok yan si Trillanes? Hindi naman siya kamag-anak, hindi naman siya abogado. Pangalawa, tatanungin muna si Duterte, di ba lininaw naman ng ICC yun? Tatanungin muna ng ICC yung detainee, yung nakakulong, kung payag siyang bisitahin ni ganito. Pumayag siya, saka lang papasukin. Sa tingin nyo, papayag si Duterteng papasukin si Trillanes? Hindi papayag yun. Ganun ang protocol sa ICC. Hindi ka makakapasok sa loob ng kulungan niya kung hindi ka papayag, yung detainee. Bakit papasukin ng ICC yung isang tao na galit nga si Duterte kay Trillanes? Kaya sabi ni Trillanes, hindi totoo yan. So bakit pa kailangang imbestigahan? Sinabi naman ni Trillanes na hindi siya pumasok. Kaya itong si Padilla, ano naman to? Kailangan daw imbestigahan dahil baka daw ang ginawa kay Duterte, kay Tatay Digong niya. Sus naman. Bakit?
Bawal na ba si Trillanes na pumunta ng The Hague? Bawal na ba si Trillanes magpa-picture dun sa labas? Sa labas lang naman, hindi sa loob ng kulungan. Oo. Ano naman yun? Kahit nga ako, nagpa-picture din naman dun. Hindi naman yun masela na bagay. Bakit kailangan pang imbestigahan? Ha? Ito, kung ano, gagamitin mo pa yung oras ng Senado para imbestigahan si Trillanes kung pumunta nga doon kay Duterte. Sus naman. Sinabi naman na ni Trillanes, hindi siya pumunta doon. Hindi siya pumasok, hindi siya nakapasok. Ang pumasok ay yung mga embassy officials. Kasi nga, siyempre, kinumpirma ng mga embassy officials ng Pilipinas kung ano nga ang kalagayan ni Duterte. Inutusan sila ng DFA. Tingnan nyo nga kasi ang sabi unfit for trial, hindi natin maintindihan. Kayo na nga mismo, actual ninyong tingnan ano bang kalagayan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre nagpaalam yung mga embassy staff or officials, nagpaalam sa ICC. Pinayagan naman ng ICC. At saka sabi naman ng ICC, wala namang nakakapasok para magbisita sa detainee nang hindi alam ng detainee, pinapaalam muna. O yun, anong mali doon? Masyadong mga OA naman tong mga ano na to, itong sila Sara, itong sila Padilla, at malala pa, itong si Padilla gusto pang imbestigahan ng Senado. Ano naman iimbestigahan doon? Wala namang malaking issue doon. Ha? Ewan ko, wala nang ginawa itong si Padilla kundi para sa Duterte. Gumawa dapat siya ng mga batas para sa bansang Pilipinas, hindi para kay Duterte. Parang nangyari, naging senador siya para protektahan ang Duterte, hindi para sa bayan. Para sa Duterte yata siya hindi para sa bayan. Wala na nga siyang nagagawa, tapos ganyan pa ang kanyang mga resolution na ini-sponsoran. Si Trillanes nagsabi naman na nagpunta siya ng The Hague, dahil may importanteng meeting siya. Pero hindi naman siya pumunta doon para dalawin si Duterte kasi hindi nga siya papapasukin to. May protocol na ganun. Mahirap. Si Hanilet Abansinya nga hindi na nakakadalaw. Si Trillanes pa. Ay, masyadong madrama itong mga itong sila Padilla, sila Sara. Tulad nung pagpunta ni Trillanes sa The Hague, ginagawa ng masyadong malaking issue. Hindi naman dapat maging malaking issue 'yun. Tapos gusto pang idamay ang gobyerno. Iimbestigahan daw ang gobyerno kung talagang binigyan nito ng kapangyarihan si Trillanes na pumunta ng The Hague o mayroon daw bang official na mga dokumento si Trillanes na yung authority niya na pumunta ng The Hague, anong extent ang power na binigay sa kanya. Isus, grabe. Idadamay mo pa yung gobyerno sa ganyan na issue. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, hayaan natin yan si Trillanes ay si Ruben Padilla na walang magawa. Ito, si Karen Davila nag-react kay Yusek Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, medyo hindi maganda na ang sabi ni Karen Davila, hindi maganda ang yung ginawa ni Yusek Claire Castro na pinagtatanggol niya pa si dating Speaker Martin Romualdez. Ang comment na ito, 'di ba, nag-speech si Chis Escudero. Tinitira ni Chis Escudero si dating Speaker Martin Romualdez. Hininga ng reaksyon si Yusek Claire Castro. Ang reaksyon ni Yusek Claire Castro, dapat daw si Chis Escudero hindi lang puros dada, dapat daw may ebidensya. Mahirap naman daw na kung ano-anong akusasyon niya kay dating Speaker Martin Romualdez, wala naman siyang ebidensya. Dapat daw may maipakita itong ebidensya. Kasi si Speaker Martin Romualdez, hindi naman pwedeng ganun-ganunin na lang yan na basta sabihin na ganito yan, ganyan. Wala namang ebidensya. Tama naman yung sinabi ni Yusek Claire Castro, kahit naman tayo ganun. Kaya lang, hindi na dapat manggaling sa kanya yan. Kasi tagapagsalita siya ng Pangulo, ng Presidente. Anumang sabihin niya, parang yan yung reaksyon ng Presidente. Ibig mong sabihin, ganun ang reaksyon ni PBBM na sasabihin ni PBBM, ay dapat naman kay Chis Escudero, suportahan niya ng ebidensya yung mga sinabi niya. Hindi pwedeng yung salita lang siya ng salita, mag-name drop siya, wala naman siyang ebidensya.
Eh di anong ginagawa mo? Di pinagtatanggol mo doon si dating Speaker Martin Romualdez. Mali yun. Ang Malacanang, hindi dapat niya pinagtatanggol si dating Speaker Martin Romualdez. Controversial na nga ang issue na yan eh. Ha? At saka may mga issue kay dating Speaker Martin Romualdez na dapat sagutin niya. Huwag Malacanang ang magtanggol sa kanya. Huwag yung tagapagsalita ng Malacanang ang magtanggol kay Romualdez. Abogado naman si dating Speaker Martin Romualdez. At saka marami naman siyang tagapagsalita. Tagapagsalita niya si dating Congressman Ace Marbers. O, may tagapagsalita pa ang Kamara, yung anak ni Bini Abante. O, si Attorney Princess Abante. So, ang daming pwedeng magtanggol kay dating Speaker Martin Romualdez. Hindi na dapat ang tagapagsalita ng Malacanang. Para dapat ang comment niya doon, no comment na kami dyan, concern ng Kongreso yan, saka bahala naman na si dating Speaker Martin Romualdez dipinsahan ng sarili niya. Sa amin, walang comment ang Malacanang dyan. Basta sinabi naman ng Presidente, kahit pinsan niya, kahit ano niya, hindi niya yan ipagtatanggol. Kung mali, mali. No one will be spared. Oh. Ang nangyari dito, yung baliktad ito sa sinabi ng Presidente ni PBBM, no one will be spared. No one will be spared nga kahit pinsan mo hindi mo ipagtatanggol tapos yung tagapagsalita ng Malacanang pinagtatanggol pa si Martin Romualdez. Hindi maganda ang dating. Gagamitin na naman yan nila Amy Marcos, gagamitin na naman yan nila Marcoleta, gagamitin na naman yan ng mga DDS. Oh. Kaya dapat itong si Yussi Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, medyo conscious din sa ganyan. Oh, dapat conscious din siya niyan. Bawat ang sabihin niya o anumang sabihin niya, pwedeng akasira ng Malacanang. Kasi tagapagsalita siya ng Malacanang. At sa sensitive na issue na yan, dapat hindi siya pumapanig yan. Dapat hindi niya dinidipinsahan ang dating speaker. Kasi controversial na nga yung dating speaker eh. Oh, hindi na dapat madamay ang Malacanang doon. At saka sinabi na ng Malacanang, hindi nila ipagtatanggol. Kahit papinsan niya yan, kahit kaalyado niya yan. No one will be spared. O, tapos, yung tagapagsalita ng Malacanang, pinagtatanggol yung dating speaker. Di ba? Mali. Hindi maganda. Kaya tama yung comment ni Karen Davila. Dapat, bilang tagapagsalita ng Malacanang na lang ang ipagtanggol niya. Huwag niya nang ipagtanggol si dating Speaker Martin Romualdez. Huwag na siyang mag-comment doon. Yan, dapat isipin din ni si Claire Castro. Hindi lang siya simpleng vlogger na. Hindi siya simpleng vlogger. Dati vlogger siya. Pwede siya mag-comment kahit saan-saan. Ngayon, tagapagsalita na siya ng Malacanang. Bawat sasabihin niya, iti-take yan as comment ng Malacanang or comment ng presidente, reaction ng presidente. Kasi siya ang tagapagsalita eh. Hindi maganda, di ba? Anong tingin niyo? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating attorney Enzo Bunyo.